Colonel, trending po kayo. Pagbukas ko ng cellphone ko, ikaw din ang una ko pong nakita about this story. Ayun nga ho ba? Paano ho ba ang kwento po talaga nitong ating nanakawan ng cellphone? Kasi po, nung ako po yung lumabas sa aking opisina para mag-inspection niya, nasa lubong ko po siya at sinabi po sa akin ng mga investigators na meron pong insidente na kung saan involved po ito si Mark at yung kanyang cellphone ay nawawala. Tapos po pinapaliwanag po natin sa kanya sa investigators na yun nga po, kinuha po yung kanyang cellphone at nakuha naman yung susi. At sabi nga po nandito po yung motor. Ngayon po, siyempre, meron po siyang version na gano'n. Kaya ang ginawa po natin, unang-una po natin ginawa yung nakuha pong ID ay verify po natin at ang may-ari po ay taga-Talaba, dos ng Bacoor, Cavite. At dito po, napag-alaman po natin na yung mga suspect ay hiniram pala ito dun sa may-ari. At sa masusing investigasyon po na ginawa ng Station Investigation Division ng Las Piñas City Police Station, na-identify po yung mga suspect. At doon din, yung hapon din yun, hanggang kagabi, kami po ay nakipag-coordinate sa Bacoor Police Station at kami po ay pumunta sa Sitio Mayape, Bacoor. At dito po, kami po ay hoping po na ma-aresto namin, mahuli namin yung suspect. Binackground po namin yung mga suspect at dito po nalaman namin na ang modus operandi pala nila ay mag-aalok ng babae doon sa mga biktima nila bago nila kukunin. Ang pinakapuno po nito, pinakaugat po nito, Cheryl, yung mismong aalokin nila yung kanilang victim ng babae. Kung gusto niya ng babae, pag hindi pumayag, may lalabas na isang lalaki na backup nitong nag-alok, tapos biglang kukunin yung cellphone. So pagkakuha ng cellphone, sinabayan naman itong suspect kasi nabigla siya. Sinabayan itong complainant dahil nabigla siya, nakuha yung cellphone niya. Tapos nung pagsakay, naagaw naman niya yung susi ng mismong motor. At doon ho nagkaroon ng habulan. Kaya ang ginawa niya, tumakbo po siya sa police substation namin dyan po sa Sapote substation number 1, at humingi po siya ng tulong sa police. At yun nga po, nakuha po yung motor na contact plate at dinala po dito. So eto, bukod po dun sa sinabi niya at version niya, kami po ay magkakandak at kasalukuyang nagkakandak ng mas malalim na investigation para po malaman namin yung buong katotohanan. Cheryl? Sabi niyo po mga suspect, so ano pala sila, team, no? Magkakasabwat. Opo. So, Ang nga po nito, nung naagaw niya, yung una muna, nilapitan siya ng nakamotor, tapos nung hindi siya pumayag, may lumapit na isa na parang siga-siga ang dating, tapos kinuha bigla yung cellphone niya. Ang ginawa niya, sinabayan niya. Sabi niya, akin yung cellphone ko kasi medyo malaking tao eh. Kaya ng motor yung malaki yung kumuha ng cellphone niya, tsaka yung mismong nakamotor, bigla niyang kinuha yung susi. Oo. Nabigla ngayon yung nang hold up sa kanya, natulala. Tapos may isa pa palang backup, Cheryl, no? Meron pang isang backup na naghihintay from a distance. Yun ngayon yung parang biglang namulat na-shock kasi sila lahat. Dahil mabilis itong si Mark, nakuha niya yung susi, doon nagkahabulan. So doon po makikita na talagang organize itong grupong ito. Yes. At napag-alaman po namin sa investigation po na ginawa ng SID ng Las Piñas Police Station, doon po sa area at yung mga suspects na nandun, napag-alaman namin na ito pala ay modus operandi at ito pala ay mga notorious na mga kriminal na dahil base sa information namin, ito ay involved sa mga malalaking krimen dyan po sa Bacoor. Kaya ngayon po, although patuloy po ang ating manhunt operation doon po sa tatlong suspect, mula po kahapon ng hapon hanggang kagabi, sumama po ako mismo doon. At doon po kami lumagak sa Sitio Mayape. Coordinated po to sa Bacoor Police. At kagabi po, medyo empty-handed po kami nung kami bumalik. At hoping na nandiyan pa yan. At pag may nakapagbigay ng information po sa amin, siguro again we will swoop down at to effect the arrest of these suspects.